Ngayon ay dadako na tayo sa pinakahuling church ng 7 churches in Asia, ang Church in Laodicea. Kung nais mong maunawaan ang lahat ng 7 churches, hinihikayat kita na panoorin ang mga naunang 6 na videos na na-upload ko na. At nang sa ganon, magkaroon ka ng sunod-sunod na pagkakaunawa about sa 7 churches in Asia. Ang Church in Laodicea ay ang pagpapatuloy ng Church in Philadelphia. Sa makatuwid, ayon sa kasaysayan, ang Church in Philadelphia ay naging Church in Laodicea. Alamin natin kung paano ito nangyari. Una sa lahat, alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng salitang Laodicea. In Greek, the word Laodicea is composed of 2 Greek words, Laos at Diceia. Laos means common people at Diceia means opinion. Therefore, Laodicea means the opinion of the common people. Sa pangalan pa lamang, makikita na natin na ang church ay nag-fail or nabigo. Ang mga brothers na nabanggit ko sa nakaraang video ay naginang Laodicea. Noong nagsisimula pa lamang sila ay ang fulfillment ng Church in Philadelphia. Subalit, sila ay naging ang Laodicea. Nabanggit ko sa mga nakaraang videos na ang Thyatira ay pinamumunuan ng mga pari. Ang Sardis ay pinamumunuan ng mga pastors. Sa Philadelphia, ang Spirito ang namumuno at ang kanilang nag-iisang standard ay ang salita ng Diyos. Subalit, sa Laodicea naman, ang namumuno ay ang common people. Ito ay nagpapahiwatig na ang meaning ng Laodicea ay ang opinion of the common people. Ang Philadelphia ay nangangahulugan ng pag-ibig sa mga brothers. Subalit sa Laodicea, hindi na sila tinukoy bilang mga brothers. Sila ay mga common people na lamang. Ang Laodicea ay hindi tumayo sa katayuan bilang mga brothers. Sa halip, sila ay mga tao ayon sa kalooban ng laman. Ngayon, basahin naman natin ang Revelation chapter 3 verses 15 to 16. Alam ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Dahil ang Laodicea ay hindi mainit at hindi rin malamig, siya ay isusuka ng Panginoon. Ayon sa kasaysayan, ang brethren or ang mga brothers ay naging puno na lamang ng kaalaman ng doktrina. Bawat isa ay puno ng kaalaman, subalit sila ay kulang sa realidad. Ituloy natin sa verse 17. Sinasabi mong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag at hubad. Nabanggit ko na noon na ang mga brothers ay bihasa sa salita ng Diyos at marami silang doktrina na nalalaman. Sila ay naging proud at palalo. Mayroon silang pananaw na sila lamang ang magaling at ang ibang mga Kristiyano ay hindi. Minsan pang sinabi ni Brother Watchmani na maraming mga Bible teachers ang natuto mula sa mga aklat na naisulat ng mga brethren. At dinagdag pa niya na walang makahihigit sa mga brethren sa bagay ng katuruan sa Biblia. Subalit, bilang resulta, ang mga brethren ay naging mayabang at palalo. Sinabi pa nila na ang kanilang mga estudyante ay guro ng iba. Itinuturing ng mga brethren na kung sino man ang estudyante sa kanilang kagitnaan ay guro na para sa iba. Marami sa kanila ay naging kontento na sa kanilang kaalaman sa doktrina. Ang Philadelphia na naging mayabang ay tinawag ng Laodicea.
Ang Laodicea ay nagkaroon ng fulfillment noong ang brethren ay nag-failed sa harap ng Diyos. At isa sa mga dahilan ng kanilang failure ay ang kanilang spiritual pride. Therefore, ang brethren na noon ay Church in Philadelphia, ngayon ay naginang Church in Laodicea. At dahil dyan, ito ang pinayo ng Panginoon sa kanila. Ituloy natin sa verse 18 hanggang 20. Kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong isuot at matakpan ang nakakahiya mong kahubaran. Bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal, kaya't maging masigasig ka. Pagsisihan mo't talikuran ang iyong mga kasalanan. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di ring ginino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Tama ang mga brethren nang sabihin nila na sila ay mayaman at hindi na nangangailangan ng anupaman. Mayroon silang dahilan sa kanilang pagmamalaki. Alam din natin na maraming mga bagay ang dapat na ipagmalaki ng mga brethren. Subalit, mas mainam sana na ito ay manggaling na lamang sa ibang mga tao at hindi mismo manggaling sa kanila. Kung ang mga tao ang magbibigay ng komento tungkol sa mga magandang katangian ng mga brethren, ito ay mainam at katanggap-tanggap. Subalit, kung ang mga brethren mismo ang magsasabi kung ano sila at gaano sila kagaling, ito ay isa ng pagmamalaki at pagmamayabang. Sapagkat ang mga spiritual na bagay ay hindi dapat pinagyayabang. Kung ipagyayabang ng isang tao ang kanyang material na kayamanan, ang kanyang salapi ay hindi kokonti at hindi maglalaho. Pero kung ipagmamayabang ng isang Kristiyano ang taglay niyang mga spiritual na bagay, ang mga ito ay maglalaho mula sa kanya. Ang church in Laodicea ay nagmayabang sa kung anong meron siya. Sinabi niya na siya ay mayaman, subalit sa mata ng Diyos, siya ay bulag, mahirap at hubad. Kaya ngayon, dapat tayong matuto mula sa church in Laodicea. Uulitin ko, ang brethren ang fulfillment ng church in Philadelphia. Subalit, dahil sa kanilang spiritual pride, sila ay nabigo sa harap ng Panginoon. At dahil nga sa sila ay nabigo, ang brethren ay naging ang church in Laodicea. At alam mo ba, kung susuriin natin ang kasaysayan, eventually, ang brethren ay nahati sa mahigit 100 mga grupo. Nawa tayo ay matuto ng lesson mula sa church na ito at nawa tayo ay maligtas mula sa spiritual pride. Ito na ang huling video sa series ng 7 Churches of Asia in the Book of Revelation. At nalaman din natin ang kahulugan ng mga churches mula Ephesus hanggang Laodicea. Nawa ay naliwanagan kayo sa history ng church. At nawa, marami rin kayong mga spiritual lessons na natutunan. Ngayong nalaman mo ito, ano ang dapat mong gawin? You must aspire to be in the church that is the fulfillment of the church in Philadelphia. Try to consider your church. Taglay ba ng church mo ang katangian ng church in Philadelphia? Ilalagay ko ang video ng link ng Church in Philadelphia sa description below upang agad mo itong makita at agad mo itong mapanood. Please comment below your thoughts after watching the series of videos on the 7 churches of Asia in Revelation chapters 2 and 3. You may also share this to your relatives, to your friends, so that many would know the truth concerning the 7 churches.